Tubig. Ano ba yun siya? Anong ginagawa niya? Mga muchacha! Ano niyo? Ginagawa niyo sa kanya? From sa Kinchu to Vice, di ba? Di ba yung kay Kinchu, yung kay Resami, ito na naman yung naputikan. Oh my goodness. Hello mga stories, welcome back sa isa ng mga random reaction podcast. Itong video na to, for today's video, ang eksena na para sa maraming netizens ay hindi na simpleng biro, okay? Kundi may halong pang-iinsulto at posibleng racism o colorism na live pag nakita natin on national TV. Well, mga stories let's straight tayo dito, okay? Hindi tayo may karapatan ang publiko na magtanong hanggang saan ba dapat ang comedy, no? Basahin na muna natin itong post, no? Tingnan natin mga clip, context, tapos bago tayo magbibigay ng opinion ko. Okay? Ngayon, basahin natin ito. Galing ito kay Kaalaman. Ito yung post, sabi nito sa mga post. Sabi niya, hindi nagustuhan ng marami na ginawang joke skit ni Meme Bastanda na isang member na Baby Dolls kung saan binugahan niya ito sa mukha ng tubig galing sa bibig. Bukod doon, may sinabihan niya pa ito na racist remarks kung saan sinabi ito bakit daw ganon ay naputik siya at bakit kung siya naman ang nabugal ng tubig at yung tubig galing sa kanyang bibig ay biglang naging tubig kanal na lang daw ito. So, ikinatagalit niya yung mga marahil dahil 2026 na, pero ginagawa pa rin punchline ni Vice kung ang kulay ng isang tao na dapat never mong gagawin sa modernong panahon ngayon. Naalala ko tuloy yung buhay pasitado kung saan ginawang punchline ng pagiging maitim o kakaiba na galaw tapos biglang galit na galit siya. Ano sa tingin niyo? Okay? Ngayon mga stories, dadako na tayo dito. Isang clip na kumakalat ito yung clip, no? Para maintindihan natin yung context. Ito galing ito sa GMA Network o sa ABS-CBN ito. So, ito, panoorin natin ito. So, ito yung ito galing ito sa It's Showtime. So, ito yung parang Nauuhaw ako. Pwede bang humingi ng kaunting tubig? Tubig. Ito na ang tubig na piniktik. Sira ulo ka ba dito? Tubig. Maraming salamat. Basta paano ang dami kong pinagdaanan, uhaw na uhaw ako. Eto na, iinamin ako ng tubig. Sabi niya na siya, siya na anong gano'n? Muchacha! Hindi mo ay sanya. Nakakagulat naman pangyayari dito. O ano nangyayari sa'yo? Bakit nagputik ka? Nakakagulat ka? Nagulat ako. Basang-basa naman ako. Sino ba yung sumigaw? Ikaw ba? Okay, so mas yun na nga yung nangyari at dahil dyan ay nagkaroon ng backlash about dun sa video na yon. So, ayun mga stories talagang nagalit, yung racism talaga. Yung bang pumasok yung mga backlash, yung mga, let's say sa mga, mostly sa mga X, sa dating Twitter, sa mga comment sections. Yun ang nagiging dito. So ngayon, dadako na tayo yung post nito. Galing ito kay Kevin Francisco. Medyo mahaba-iba itong yung sinabi niya dito, no? Okay? So, ito babasahin natin, no? Sabi niya dito, no? May post dito. Sabi niya, 2026, no? Teka. Oops. Sabi niya, 2026 na, dapat wala nang puwang ang racism sa national television. Matagal ko nang hinahangaan si Mayor Vice Ganda, hinahangaan ko ang tapang niya magsalita sa mga social issues. Hinahangaan ko yung paano niya kinokondena ang injustice, kung paano niya hinahamon ang mga abusadong politiko, at kung paano niya ginagamit sa kanyang platform para palakasin ang boses ng mga
marginalized communities. At yan mismo ang dahilan kung bakit dapat din siya ma-call out. Noong una pumasok si Miss Joyra na i-showtime yung Sexy Babe segment, nakita niya yung Vice na hindi nakita ng marami. Nakita niya ang talento, personalidad, at potential. Nakatulong siya para makilala si Miss Joyra ng publiko at naging isa siya sa mga nagbukas ng pinto para sa career ito. Noong mabuo ang Baby Dolls, maraming natuwa. Sa wakas, may isang Black Filipina na bahagi ng isang P-pop group na ipapakita sa national TV. Para itong progreso, para itong representation, parang itong paalala, ang ganda ay hindi lang para sa maputi. Pero nawawala ang saysay ng representation kapag ang mismong platform na nagsasabing is inclusive ay siya ring lugar kung saan ginagawa ang racial jokes. Okay? Racial jokes, no? At dapat, dito dapat tayo magbibigay ng linya. Hindi pwedeng nagtuturo tayo ng equality pero tumatawa sa mga biro na nagpapalakas ng racial stereotypes. Hindi pwedeng kinokondena natin ng discrimination ng isang espasyo pero ini-excuse natin sa iba. Hindi pwedeng humihingi tayo ng accountability sa mga publiko pero nananahimik kapag celebrity ang may mali. At hindi dapat dinedepende sa personalidad ng gumagawa ng standards natin. Kung inaasahan natin ang elected officials na maging responsable sa kanilang mga salita dahil may impluensya sila sa publiko, dapat ganun din ang inaasahan natin sa mga personalidad sa telebisyon na pinapanood sa milyong-milyong tahanan araw-araw. Ang pagiging progressive ay hindi pwedeng selective. Hindi mo pwedeng isulong ang equality tapos i-dismiss ang racist humor being biro lang. Hindi po pwedeng labanan ng discrimination habang nakikibahagi ka rin dito. Hindi mo pwedeng hingin sa mga tao na maging socially aware habang ikaw mismo ay ayaw suriin ng sarili mong mga salita. Ang racist na biro ay racist pa rin kahit walang malicious intent. Hindi nabubura ng intensyon ang epekto. Madalas sabihin ng mga tao, hindi naman siguro yon ang ibig sabihin ni Vice Ganda. Posible, pero hindi dapat doon nagtatapos ang usapan tungkol sa racism. Dapat doon pa lang nagsisimula ang pagtingin natin sa epekto. Kung ang biro ay nagpapalakas ng stereotype, nanghihiya ang tao dahil sa lahi o kulay ng balat o ginagawang normal ang prejudice, may karapatan ng mga tao na questionin yon. Ang pagtawag doon ay hindi cancel culture. Accountability iyon. At ang accountability ay hindi dapat para lang sa mga publiko. Dapat yan sa lahat ng impluensya. Kasama na ang mga paborito nating celebrities. Maaari pa rin kilalanin ang ambag ni Vice Ganda sa politics, democracy, at human rights habang malinaw at walang paligoy na sinasabing mali ito. Ang paghanga hindi dapat maging blind loyalty. Ang tunay na suporta ay may kasamang expectations na kaya pang gumawa ng mas tama. Kung kinocall out natin ng mga taong ayaw na natin noon pa man, hindi pa na yan prinsipyo. Preference na lang yan. 2026 na. Ang national television ay dapat sumasalamin sa inclusive society na gusto nating biruin. Hindi sa kulturang ginagawang biro ang lahi at kulay ng balat. Lalo na may mga batang manonood. Mali ito at oo, dapat itong i-call out. Yan ang sinasabi ni Mr. Kevin Francisco sa kanyang Facebook page. Ngayon mga sos, ako naman ng opinion ko dito. Simple lang ang position ko rito. Mali. That's wrong action. Okay? Wala akong paligo-ligo dito. Mali ang eksena dito. Mali ang delivery, mali ang punchline. Oo, para sa akin, mga sos. Malinaw itong racist or colorist ang dating dahil kulay ng balat na naging sentro ng biro dito. Una, mga stories, unang punto ko dito,
Hindi ito simpleng corny joke lang to, okay? Kapag may pagbuga ka ng tubig sa mukha ng isang tao, mukha ng isang tao galing sa tubig, no? Tapos susundan pa ng linyang, bakit nagputik ka? Hindi na yan harmless comedy yan eh. Ito ay humiliation na yan na ginawang entertainment, okay? Pangalawa, huwag nating itago ang salitang comedy. Okay? Ang totoong comedy may credibility kapag ang punchline mo ay balat, itsura, o physical feature ng tao. Mababaw yan. Okay? Luma niyan. Okay? At sa totoo lang mga source, tamad ang klase ng pagpapatawa iyan. Okay? Pangatlo, irrelevant dito kung marami nang natulungan si Memebas dito. Okay? Pwedeng totoo na marami siyang magandang nagawa. Okay? Pwedeng totoo na naging dahil siya sa makilala si Miss Johaira. Okay? Pwedeng totoo na malaki ang boses, no? Na malaki ang boses niya sa social issues. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun ay may free pass siya kapag may sablay siya. Okay? Hindi binubura ang past good deeds sa present mistake. Okay? Pangapat, ito yung dapat na parehong standards nito, okay? Kung ibang host ang gumawa nito, lalo na isa dyan sa madalas batikusin online, okay? Sigurado ako mas mabilis at mas matindi ang galit sa publiko. Diba? Naalala niyo yung past video ko? Huwag tayong selective dito, okay? Kapag mali, kahit sino pang gumawa. Okay? Panglima, hindi sapat na sasabihin na wala naman masamang intensyon. Pero maraming na discrimination na nagpapackage bilang joke lang eh. Pero ang tanong kasi dito, hindi lang ano ang intensyon. Okay? Ang tanong kasi dito, ano ang epekto dito sa video na ito. Okay? O sa ganyang output niyan. Okay? At ang epekto ng yung ganitong biro, no? Normalize nito yung pagtingin na okay lang gawing katatawanan ang maitim na balat. Okay? At yan ang problema dito. Paano may mas malalim itong konteksto sa Pilipinas. Hindi ito hiwalay na biro lang. May mahalagang kasaysayan tayo sa colorism. Ilang dekada na yan. Ilang dekada na tinutulak sa mga tao na mas maganda ang maputi at mas mababa ang tingin sa maitim. Kaya kapag may mga ganitong linya sa TV, hindi lang isang joke ang naririnig ng tao. Naalala nila yung buong sistemang paulit-ulit na lang yung nilalangit ang kulay sa balat. No? Pangpito, kahit na sabihin scripted o nagkabiruan sila, hindi pa rin yun sapat sa depensa. Kapag nasa national TV ka, may responsibilidad ka. May writers, may rehearsals, may pagkakataong i-check ang linya bagong ilabas. Okay? At kung personal okay sa iyo ang ganung asaran, iba pa rin ang epekto niyan kapag binroadcast mo sa buong bansa. Okay? So, pangwalo, yung pagbuga ng tubig mismo, okay, yung tubig mismo, nakakadagdag ng disrespect yun. Sorry pero yun ang nakikita ko. Sa totoo lang, kahit tanggalin mo pa yung usapin ng balat dito, ang pagbuga ng tubig mula sa bibig sa mukha ng ibang tao, parang nagpatawa ay cheap shock humor. Okay? Tapos, dinagtagan pa ng ligang pwedeng i-ugnay sa kulay ng balat. Well, dahil kaya lalong pumapangit yan. Okay? Pang-siyam, hindi ito tungkol sa pagiging masyadong woke o walang sense of humor. Okay? Hindi ko tinutukan yan. Hindi ito tungkol sa pagiging woke dito. Okay? Napakasyadong woke naman to. Laging may ganyan depensa kapag may tinatamaan ng call out Pero pag hindi, pagiging OA, pagiging ng basic respect, hindi pagiging killjoy, ang pagsasabing may linya na hindi dapat tawirin. Okay? At saka pangalima, call out is not cancellation. Okay? For your information, hindi ko sinasabi ika-cancel agad ang tao dito. Okay? Ang sinasabi ko lang kasi dito, mga stories, umamin kung may mali dito. Matutong tumanggap ng puna. Mag-apologize kung kailangan. At itigil na yung ganitong klase ng humor.
Okay? Kasi kung progressive ka sa usaping politika at karapatang pantao, dapat progressive ka progressive ka rin sa paraan ng pagpapatawa mo. Hindi pwedeng advance ang opinion mo sa lipunan pero pero atrasado ang punchline mo sa studio. Okay? At saka ko dito, masasabi ko dito, hindi lahat ng sikat ay laging tama. Okay? At hindi lahat ng biro ay dapat pagtawanan. Okay? Para sa akin, lumalagpas ito sa simpleng joke, no? Nagiging pangungutya na ito na tumama sa isang sensitibo at seryosong usapin. Lahi ng balat, kulay ng balat, at saka yung dignidad ng tao. Okay? Maaari mong mahalin ng isang celebrity at sabay nating aminin nagkakamali siya. Okay? Marami itong irespeto sa ambag niya, no? Na ambag niya na sabay-sabing hindi tama ang ginagawa niya, no? At saka totoo lang, no? Yan ang mas matinong klase ng suporta dito. Hindi bulag, hindi sunod-sunuran, at saka mayroong tayong prinsipyo. Okay? Kung gusto niyo natin ng mga maayos na media, no? May inclusive na sa TV, no? At mas dissenting public discourse, kailangan consistent tayo. Kapag may mali, i-call out. Kapag nakasakit, itama. Okay? Kung luma na yung klaseng humor, bitawan mo na yan. Okay? Yan ang kasimple. Okay? So, yun lang mga stories. So, ano masasabi niyo rito? Lumalagpas ito sa biro, tingin niyo may kulang pang context, no? Ilagay niyo sa comment section, no? Pero paniritiin natin matino at may respeto ang usapan dito. Okay? Okay mga stories, so meron tayong quick update, no, sa issue na pag-usapan natin. May lumabas ng reaction, no. Ito yung galing mismo kay Vice Ganda, no. So ito galing ito sa Chika PH. So, panoorin natin sa ito video na to. So okay, ito. Ito ang Laro! Okay. Bago po kami magpaalam sa inyo ng tuluyan sa araw nito at sa linggo to, gusto na po namin magbigay ng isang mensahe. Nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming mga jokes o biruan dito sa Showtime, pati na rin sa mga ginagawa namin sa Memerimar na they found the jokes offensive or insensitive. Gusto na namin ipaalam po sa inyo na the last thing we want is to displease you o hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman, ina-acknowledge po namin ang inyong sentimento at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo. And we will try to do better. Maraming salamat po. Okay, so mga stories, no, bago tayo ito ang natin, no, himay natin ito ng mabilisan, tsaka ito ng halong bias dito, no. Una-una, no, maganda yung apologies niya, no, kailangan natin ibigay yung credit kung saan ito nararapat, no. Ang pag-amin ng paghingi ng tawad sa national TV ay hindi madaling gawin para sa isang sikat na personalidad, okay? Kahit yung ibang mga celebrities, even mga artists, okay? Even kahit sa mga let's say sa mga influencers, yung mga ilan-ilan, okay, no? May mabilisang pag-acknowledge na may mga tao hindi natuwan sa isang tamang hakbang, no? Ibig sabihin, nakikinig sila sa ingay ng publiko. Pangalawa, ito yung ang klase ng apology. Kung susuriin natin ng logical yung mga binitawang salita, no? Isa itong standard na corporate or PR PR apology. Mapapansin ninyo ang praising, no, na naarating sa aming kaalaman na may mga madlang people na hindi nagustuhan o na-offend, sabi natin. Sa madaling salita, no, ang sentro ng paghingi ng katawad, no, ay ang reaksyon ng mga tao, okay? Hindi direkta sa mismong maling ginawa, okay? At saka hindi binanggit ang pangalan ni Miss Johaira dito, no? Kasi hindi binanggit ang issue sa colorism o racism, no? Hindi sinabi yung mali yung ginawa namin pagbuga ng tubig o pagtawag ng butil sa isang tao may itim na balat, okay? At sinabi ay kung na-offend kayo sa mga jokes namin, well, sorry, di ba? Mas malaking pagkakaiba ang paghingi ng tawad dahil may nasaktan ka, okay? Kumpara sa paghingi ng tawad dahil inamin mong mali ang mismong konsepto ng biro mo, okay?
Pangatlo, no, we did try to do better. Ito yung pinakamahalagang linya para sa akin. No. Ang tunay na sukatan ng isang apology ay hindi ang ganda ng pagkakasabi sa TV, kundi sa babago ng ugali ng sistema pagkatapos nito. Kung susubukan nilang pagbutiin, ibig sabihin ba nito ay tuluyan na nilang alisin ang mga punchline na nakabase sa kulay ng balat, itsura, at kapansanan ng mga tao. Okay? Sa oras na susunod na episodes na makakapagsabi nito. Okay? Tsaka final, quick thought ko dito, no? Tinatanggap namin yung I accept the apology kasi dahil hakbang ito ang patungo sa accountability, no? Pero hindi ito ibig sabihin na kapag nag-sorry ka, no? O nag-sorry na, bawal na natin pag-usapan kung bakit naging mali ang issue in the first place, no? Ginagawa natin itong discussion na to o sa video na to, okay? Para hindi na ito maulit. Sana nga in this time, no, mas maging maingat ang mga writers and the host, no. Dahil sa uli, mga sorries, no, pwede naman magpatawad ng hindi, or pwede natin magpatawa ng hindi nanliliit ng kapwa. Okay? So, yun yan. Kung gusto niyo mga ganitong context na usapin commentaries, straight to the point, kakaan, at saka logical yung usapin dito, dapat ito like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa ating baba. At saka be part of the Castores membership plan for as low as 39 pesos a month, no? Early videos fresh from the rendering video. Maraming salamat sa inyo sa suporta sa aking channel. As always, mga stores, thank you and have a good day, stores. Bye!